So, proceed tayo sa problem na to. Meron tayong dalawang disk na magkadikit, tapos merong force P. So, ito yung problem natin. Ano, kita ba? Ayan. So, meron tayong disk D, tsaka E, merong weight na 200 pounds, tsaka 100 pounds. Meaning to say, dito sa D, meron tayong 200 pounds. Ay, hindi pala. Sorry. Tsaka dito sa E, meron tayong 100 pounds. Okay? May bigat yan, papaba. So, ngayon, sa disk, titingnan natin yung mga reactions nila. So, nasaan yung reactions nila? Ang reactions nila ay kung saan nagkakadikit yung surface ng disk. So, meron tayo dito. Meron tayo dito. Yung didikit dalawa. Dito sa baba. Tsaka dito. Gilid, no? Yan. So, may mga letters pala yan. So, A, B, C. Okay. So, dito si A, dito si B, dito si C. So, ang kwento dyan, basically, ayan. Meron daw, determine the largest horizontal force P, which is ito, that can be applied to the center of disk E without causing the disk D to move up the incline. So, kailangan hindi aangat si disk D. Hindi siya aangat. Kasi, pag umangat na siya, let's say, wala nang reaction dito, umangat na, nakalutang na yan, dito na siya. Hindi na natin mamimit yung criteria na hindi tataas. So, kailangan nandito lang siya. Pero, sabi maximum P, maximum force. Kumbaga, imagine mo may dalawang points diyan. Pag ginanto ko, tapos may incline dito, 'di ba? Tinulak ko siya pag ganun. 'Di ba? Obviously tataas 'to. Pero kailangan maximum yung B natin, like let's say nasa point siya na tataas na siya kapag inangat mo pa ng konti. So, dapat, ito, si reaction B, magiging 0 pounds yan. Kasi, nasa point tayo na, hindi pa siya aangat, pero, almost, aangat na siya. Okay? Kasi, pag meron pa yung reaction, let's say, may 10 pounds pa yan na acting pa ganito, hindi pa yun na maximum na pwedeng itulak dito. There's always more. Kailangan magiging 0 to. Mahalaga yung step na yun, okay? So, 0 to. So, ang gagawin natin is mag-FBD tayo. Mamaya. So, ngayon, may importante ako yung ituturo muna. So, sa disk, ito, kailangan malaman natin yung angle ng reaction dito. Ano ba yung angle dito? Tawagin natin alpha. So, meron tayong given na ganito. So, pwede natin siyang gamitin as ganito. Meron tayong 3, 4, 5. Angle na to, tawagin natin beta siguro. So, para makahanap si angle beta, gamit tayo ng trigonometry, SOHCAHTOA. So, siguro gamitin lang natin si tangent kasi wala lang, trip ko lang. Tangent beta, sorry, is equal to TOA, opposite over adjacent. Ngayon, opo nanay, may bibidyo lang ako. Nakapagpahinga na po ako. So, si opposite natin ay 4. Adjacent natin is 3. Para ma-isolate si beta, gagawa tayo ng arctangent. 4 over 3. Pag in-input natin sa calculator yan, meron tayo arctangent 4 over 3. Beta is equal to 53.1301 degrees. So, kung mapapansin mo, ito yung angle na hinanap natin. Si beta. Hindi yan yung gagamitin natin. Dito dapat. And kung mapapansin mo, if gagawa tayo ng parallel line, ito, visualization lang ha. Yan yung incline na merong
3, 4, 5 triangle. Pag nilagay natin siya dito, okay, lang. Ayan. Lagi yung tawag dito, may 90 degree angle. Ano dyan? Nakalimutan ko tawag dyan eh. Basta, nakalimutan ko na. Lagi yung may 90 degree angle. And kailangan ito si angle beta. Okay? Nilipat ko lang dito. So, para malaman natin yung angle alpha, gagamit tayo ng parang law na ang isang ganto is 180 degrees, di ba? 180 degrees yan. So, kailangan 180 degrees is equal dito sa buong ganto. No, meron tayong angle beta, sabi natin 53.1301 degrees. Ito yon, yung beta. Tapos sabi ko kanina merong 90 degrees dito. Okay, so plus 90 degrees plus yung alpha natin. Wala na pala yan. Shift solve lang natin para makuha natin si alpha. So 180 is equal to 53.1301 plus 90 plus x yung alpha natin. Meron tayo nakuhang alpha is equal to 36.8699 degrees. Ayan yung gagamitin natin angle dito sa reaction A. Okay. So, Ralph, ano pang hanapin natin? Hahanapin natin yung angle nitong nagdidikit na yan. So, as visualization, may ginawa akong contraption dito. Hala, hinahangin pala. Wait lang. Hindi pa tayo dito. Ay, laglag. Ayan. So, ayan yung si this D tsaka si this E. So, nagbabanggaan sila dito, di ba? Dito. Kailangan natin mahanap yung angle dito. Hanapin natin yung angle. Tawagin natin theta. Pangit ng sulat theta. Yan. So, kung mapapansin mo, meron tayong paganyan. Drawing natin ng line, sure. So, pag pinag-connect natin to dalawa, yan daw, pag pinagsama, magiging 1.5 plus 1 feet. So, meaning to say, ito ay yung habanan is 1.5 plus 1, 2.5 feet. Okay? 2.5 feet. And para mahanap natin yung angle, gagawa tayo ng right triangle, which is magiging pa ganito tsaka pa ganon. Ano? So, gamitin ko na yung red marker. So, meron tayong 2.5 feet dito, yung hypotenuse. Ano yung mahanap pa nating measurement dyan? Itong opposite. Paano? So, kung makikita natin, meron tayong 1.5 dito, may 1 dito. Ano yung height na to? Which is going to be the difference nitong height na to tsaka nito. Ayan. Makikita mo yan. Ano yung difference nila? Ayan o. So, ang gagawin natin, 1.5 minus 1. Yun yung magiging length nito. Gets ba? Like, pag binawas natin. Ito, tsaka ito. Ito. Pag didikitin ko lang. Ayan. Ayan. So, meaning to say, magma-minus tayo. 1.5 minus 1 feet. Yun yung magiging length nito. Which is going to be 0.5. 0.5 feet. Okay? Sana medyo na-gets. Itong adjacent natin, hindi na natin papansinin. Kasi meron tayong 2.5 tsaka 0.5. Ilang kailangan natin para mahanap yung angle natin. Okay? So, sana na-gets yun.
Ayan, no. Sa hypotenuse, recap lang. Pinag-add natin. Kasi, itong radius na to, tsaka radius na yan, magdidikit sila dito. Ayan yung hypotenuse. Ngayon, pag binaba natin yan, ito yung magiging adjacent natin. Pag maminusin natin itong dalawa. Okay, ayan o. Pag pinag-minus yan, ito yung lalabas. Okay, so, balik tayo dito. Sabi ko kanina, meron tayong ito. Siguro lagay ko na lang dito. May magiging parang ganyan. Ito si theta. Meron tayong 0.5 base do sa kanina, tsaka 2.5 feet. Yan. So, sulat ko lang dito yun. 0.5 tsaka 2.5. Tapos meron tayong theta. So, hanapin natin yung value ni theta. Gagamit tayo ng SOHCAHTOA. Ang given sa atin ay opposite tsaka hypotenuse. So, gagamitin natin si SOH, which is sine. Okay, so sine theta is equal to so opposite over hypotenuse. Diba? So, sine theta is equal to opposite 0.5 over hypotenuse na 2.5. So, tulad lang ginawa kanina dito, gagamit tayo ng arc sine. 0.5 over 2.5, which is input ko lang dito 0.5 over 2.5 yung arc sine. Ayan, angle natin is 11.5370 degrees. So, andyan na tayo sa nalampasan na natin yung medyo mahirap na part, which is yung geometry na yan. Magagamit natin yan mamaya. So, ito, meron tayo angle theta. Nakalculate na natin. Ngayon, Ralph, anong gagawin natin? Mag-FBD tayo. Free body diagram. Hahatiin natin yan. Ang papansinin muna natin ay siguro simulan natin sa maliit muna. Hindi natin papansinin itong malaki. Itong maliit lang. So, kung makikita mo, meron tayong force dito, which is yung weight. Force P, yung i-apply nating force. Reaction C, tsaka yung nagbabanggaan dito. So, paano magiging itsura ng force dyan? Kung ito lang ang titingnan natin, may imagine natin na parang bumabangga to pa doon. Ano, mula dito, may bumabangga force dito. So, may force papunta dito. Okay? So, ngayon, kung papansinin naman natin yung dilang, yung force naman, papunta dito. May babangga dyan. Diba? So, yung force papunta dito. Gets ba? So, huwag mong pansinin to. Ito ay babangga dito. Diba? So, may force pa doon. So, ito naman, pag ito lang titingnan, may force papunta doon. Okay, so magulo siya tingnan. So, gagawa tayo ng free body diagram. Asan ang ballpen ko? Wait lang, pause ko lang. Okay. So, pansinin muna natin si disk E. So, ito yung disk E. Meron tayong 100 pounds pababa. Force P, pag ganun, horizontal. Reaction C, or sulatan na natin C para hindi magulo tingnan. Tapos, yung D tsaka E, babanggaan yan. Diba? So, may paganto yan. Pababa. Tulad yung sabi ko, pag ganyan, may force dyan. Mula disk D, babanggain niya papunta dito. So, pababa. Tapos, may angle tayo. Yung theta na nakalculate natin dito. So, lagay natin dito yan. Okay? Angle theta, which is, sulat ko lang dito, 11.5370 degrees. Okay, so, bakit pa ganyan yung angle? Eh, di ba pag ganito yung angle? Well, pag nilagyan natin ng ganyan, parehas lang yan. Same lang yan dito. So, huwag mo i-overthink yan. Okay?
So, summation of forces tayo. So, siguro unahin natin yung vertical kasi may value tayo dyan. Summation forces vertical is equal to 0. Negative 100, pababa. Minus, wala palang pangalan to. Wait, pangalan na natin siyang D at E kasi nagbabanggaan sila. So, DE. Minus DE sine kasi pa y-axis tayo. Theta. Ano pa meron? Ito, reaction C. Plus C. C equal to 0. Okay, so ngayon, tingin tayo sa summation of forces horizontal naman. So, ito si DE, pag ganun, positive DE, cosine theta. Ano pa? Ito, si P. Minus P. Is equal to 0. Pwede natin i-simplify. Lipat natin yung P dito sa kabila para, wala lang, mas simple lang tingnan. DE cosine theta is equal to P. Magagamit natin yung mga equations na mamaya. Okay? Now, let's focus dito sa malaki. Okay? So, lagyan ko lang ng konting harang para hindi magulo. So, ito si disk D. Meron tayong weight na 200 pounds. Bababa. Tapos, ang sabi natin si B, 0. Yun dito. Which is, hindi ko na isusulat para hindi magulo tingnan. 0 naman yan eh. Wala naman yan. Tingnan naman natin. Ito. So, si DE, merong angle na theta. Papunta dito. Kasi binabangga ng disk E. Papunta doon. Diba? So, meron tayong DE na may angle. Mali yung ballpoint ko. Theta. Wherein theta is equal to 11.5370 base sa calculation natin kanina. Okay? Ano pa? Meron tayong reaction A pag ganito na may angle alpha. Na-calculate natin siya kanina. Tama ba? Dito. Ayan. So, meron pa ganyan. Yan ay ang angle naman niya is alpha. Wherein ang alpha is 36.8699 degrees. Ayan. Wala na si reaction B kasi 0 na yan. Hindi ko na ilalagay para hindi magulo. So, summation of forces. Simulan natin sa vertical. Upwards positive. So, negative 200 plus reaction A pala to. Hindi ko na ilagay. So, A plus A sine alpha. Okay. Plus DE sine theta is equal to 0. Okay. So far so good. Ngayon, summation of forces horizontal naman. Fx is equal to 0. Meron tayong, hindi napapansinin to kasi vertical lang naman yan. A cosine alpha minus DE kasi pa left na yan. Minus DE cosine theta is equal to 0. Okay, so ngayon ang gagawin naman natin is magmamanipulate tayo gamit tayo algebra. So, pagko-connect-connectin natin lahat ng equations na yan. How? Well, kung mapapansin mo, meron tayong DE cosine theta which is equal to B daw. Sabi dito. So, gawin nating P ito. Magiging A cosine
alpha minus P. Kasi DE cosine theta magiging P minus P is equal to 0. Okay, so ngayon, ang siguro, simplify pa natin, ilipat natin sa kabila. A cosine alpha is equal to P. Ngayon, gusto natin ilipat yan dito. Paano natin gagawin? Isolate natin si A. Divide both side ng cosine alpha. So, cancel out to. A is equal to, wait lang, gulo na. Dito na lang ha. A is equal to P over cosine theta. Ay, alpha. Pwede natin ilagay dito. Sige. Negative 200 plus, yung A daw is P cosine theta. So, magiging P over cosine theta alpha. Ayan. Hindi ko na ilalagay yung parenthesis para nakakatamad. Times sine alpha. Okay. Plus DE sine theta is equal to 0. Ngayon, ano pang pwede natin gawin? Siguro, balik ulit tayo dito. I-isolate naman natin si DE. Why not? So, divide both side ng cosine theta. Cancel. Magiging DE is equal to P cosine theta. Okay? So, meron tayong DE dito. Pwede siguro natin ilagay yan dito. So, try natin. Negative 200 plus P over cosine alpha times sine alpha plus ang DE natin magiging P cosine theta na. P over cosine theta times sine theta is equal to 0. Oh my god! Si P na lang ang unknown natin kasi meron naman tayong alpha which is nakalculate natin dito. Tsaka may theta tayo, nakalculate natin dito. Shift solve na lang natin. So, input ko lang dito yung value ng alpha tsaka theta para madali siyang i-type sa calculator. Hindi mo kailangan gawin to, pero para hindi ka lang siguro malito, gagawin ko siya. Times sine 36.8699. Oh no. Plus P over cosine alpha theta natin is ito 11.5370 times sine 11.5370 is equal to 0. Shift solve, si P ang unknown natin. Oh my god, ang haba pala process. Pero yeah, input ko lang to sa calculator. Cosine 36.8699. Oops. Times sine 36.8699 plus x over cosine 11.5370 times sine 11.5370 is equal to 0. Shift solve, ang sagot natin ay magiging, oh my god, P is equal to 209.6162 pounds. Ayan ang sagot natin. Yay. So, kung may tanong ka, ask mo lang. Ayan, pakita ko lang yung problem. Why not? Ayan. May mukha mo pa. So, yeah. That's it for this problem.